Mabuting araw mga kabugtaw. 10 araw na lang, eleksyon na. Dayaan na naman. Ah, Kaya napili ko itong topic ngayon to, cheat, lie, and steal. Dahil hindi lang tuwing eleksyon. Hmm? Pero cheating, lying, stealing is very rampant in Philippine society. Bakit? No? May I suggest panoorin niyo si Attorney Glenn Chong sa YouTube. Type niyo lang Glenn Chong at lalabas yung bagong video niya. Paano niya pinaliwanag at nagbigay ng napakabigat na mga ebidensya sa mga nangyaring dayaan simula nang nagkaroon tayo ng electronic voting. No? At nagbigay din siya ng mabigat na ebidensya na itong sa darating na Mayo 12 ay mandaraya na naman daw ang COMELEC sa kasabwat ng Miro. Wala na yung Smartmatic Miro. Pero ganun pa rin yan, the same dog of different color. Isa na may-ari daw niyan. No, ay, mandaraya na naman sila. Kawawa yung mga politiko, gumagastos, excited, mga supporters, excited din. Tapos dadayain ng yung election. That's why we don't deserve the politicians that we have. Marami akong nakikita ang post na voting power daw. Pakita natin sa boto natin. Yun ang totoo yan. But the problem is we're being disenfranchised because of cheating. Sabi ni Glenn Chong nung nakaraan dahil dinisable daw yung digital signature. So kasi kung may digital signature, yung mga board of election inspectors, pipirma, ilibo-libo yun, mahirap kakuntsaba. So wala ng digital signature, which is actually against Republic Act 9369, yung electronic election law. IP address lang at saka password. Siyempre, alam ng COMELEC yung IP address saka password. Pwede sila sa buwatan ng service provider. Ngayon naman, sa dating na Mayo 12, dinisable din ng COMELEC yung feature ng QR code kasi yung QR code sa balota, gamit ng isang apps, pag in-scan mo yan, lalabas kung sino yung mga binoto mo. Dahil wala na yan, hindi mo ma-verify kung sino yung mga binoto mo. Sabi nga ni Glenn Chong, Atty. Glenn Chong, gumastos tayo ng milyon-milyon pera natin yon sa feature na yan, tapos i-disable lang ng COMELEC, which is again illegal. Oh? Uh, Against Election Republic Act 9369. Yung dati, yung dinisable yung digital signature, maraming nag-question yun sa Supreme Court, pero balita ko ata, wala na akong balita. Kasi inupuan daw ata ng Supreme Court yun, walang nangyari. Bakit ba ganito tayo mga Pilipino? Rampant ang cheating, ang lying, ang pagnanakaw, stealing. Cheating sa paralan, sa relasyon, sa eleksyon, at napakasinungaling natin mga Pilipino. Baka sabi ng iba, white lies nga kasi we don't want to offend others. How about stealing? No? May nakita akong kapopost ng kaibigan ko, hindi daw talaga matiis ang init niya kasi yung tennis shoes siya, kasasampayan niya lang, nawala agad. No? Talagang, totoo yan, no? Na-expose din ako sa ibang kultura, ibang nasyon, lalo na sa Europe where people are very, very sincere. They're very, very honest. If they don't like you, they will tell you. If they like you, they will also tell you. And that's very, very real. You can count on that. Dito bakit kaya ganun? Sabi ko, there is something wrong with the moral formation of Filipinos. Who formed our moral conscience? Who formed our moral consciousness? Di ba religion? Christian country nga tayo, 80% are Catholics. And majority are Christians, plus other denominations. Muslim ata, 5% lang. Others is 1%. Basta majority Kristiyano po. Bakit sinungaling natin? Bakit napakahilig natin mandaya
bakit laganap ang nakawan sa lipunan, lalo na sa gobyerno? No? Something is wrong with the moral formation of Filipinos. Nabasa ko na ito noon, na-quote ko na ito noon, pero i-quote ko ulit kasi still relevant sa liblong Light Cavalry ni Horacio de la Costa, SJ. Isang dalubhasang Hiswita, graduate ng history sa Harvard University, summa cum laude. No? Isa sa mga Hiswitang hinangaan ko si Horacio de la Costa. Itong librong Light Cavalry, actually, sinulat niya to 1940, natapos siya 43, digmaan pandaigdig. Pero hindi na imprenta to hanggang 1993. Kasi nung nawala to yung plates niya, nung binenta ng mga Swita yung bahay nila, yung former Curia, no? Diyan sa Santa Ana, nakita tong plates ng libro, kaya 1993 na siya nailata. May paliwanag dito si Father de la Costa kung paano nahubog ang moral consciousness ng Filipino ng simbahang Katoliko. Ito pare, ito ha. Sabi niya, quoting Ronlere, sabi niya, they are big children who must be treated like little ones. Ang mga Pilipino daw ay malalaking bata na kailangan tagpuin pa rin bata ng simbahan. Mahaba-haba yung paliwanagan dito, pero hindi ko na babasahin. Medyo mahaba. Kung may kopya kayo nito or gusto nyo bumili, ewan ko kung available ko yan. Light Cavalry. Kasi yung mga Swita daw, parang Light Cavalry yan eh. In one call, they can be deployed anywhere. Kasi siyempre, yung founder nila, sundalo din, si San Ignacio de Loyola. They are big children who have to be treated like little ones. No? In other words, sabi ni De La Cosa, Filipinos were not trusted, especially by the church. At saka kaya kailangan bantayan kasi baka magkamali. Sa mga progressive theological circles, ang tawag na dito ay Augustinianism. Agustin kay San Agustin. Kasi, St. Augustine, brilliant guy, but did tremendous damage to Christian spirituality. Simply because he could not trust himself, everybody is suspect. Wala siyang tiwala sa sarili niya at talagang prone to sin. Masyado siyang obsessed sa original sin. Kaya bantayan. No? Kaya Filipinos were never trusted. Kaya ganun ang moral consciousness natin kahit sa traffic. May pulis ba? Kung walang pulis, sige, diretso. No? Kaya lang may bantay sa classroom. Andiyan mang teacher. Kung wala, sige, kopyahan. No? Kaya yun ang moral consciousness ng Pilipino. Pwede ba to? Bawal ba to? Yun lang. Hindi yung mabuti ba to? Masama ba to? No? Kundi pwede o bawal. Meaning may bantay. Andun pa rin yung eye of power, yung bantay. No? Gagawa ng tama kasi may nakatingin, may bantay. In fact, sabi ni Socrates, virtue is when you do what is right even if nobody is watching. Ang Pilipino, ganun. No? Ganon din sa edukasyon, isa pa rin yan. No? Kasi there's really very wrong with the pedagogical method in education, especially in higher education, in college. No? Imagine college na fill in the blanks, true or false. No? Kaya kopyahan talaga yan kasi madali. Sa Europe, kahit engineering, kahit medicine, only one exam at the end of the term. And that is oral exam. Dito, fill in the blanks, memorize, enumeration. Huwag niyo sabihin na inferior yung sa Europe kasi aral ako sa Europe eh. Ganun yung pedagogical method doon. And my university is one of the top universities in the world. In the recent survey ni isa sa mga Philippine university, wala nga nakapasok sa top university sa Asia. Asia lang yan ha. Hindi pa sa buong mundo. No? So, huwag niyo sabihin, inferior yun. You insist pa rin sa mga banking type of education. Kaya, something is wrong with the moral formation of Filipinos, with the education of Filipinos. Kaya, nagkaganito yung moral consciousness natin that is very prone
to cheating, lying, and stealing. In fact, dekada 80 ata yun. At naalala ko yung Little League Baseball doon sa Amerika, sumali yung isang Filipino team. Ang Little League kasi parang club lang yan. Sumali doon tapos nag-champion nung umuwi ng Pilipinas. Ako, may motorcade, talagang nag-audience pa sa presidente. Until eventually, the Americans found out na ang ibang players pala doon overage. Tapos hindi sila membro ng club. Kasi dapat sa exclusive lang sa club eh. Club versus club yan eh. Tapos ang ginawa ng mga Pilipino, naglagay ng mga athlete na matatanda pero mukhang bata at hindi naman original na membro ng baseball club nila. Eh nung na-expose yan, Diyos ko, national shame, nakakahiya. Doon ko unang narinig yung may isang Amerikano na nagsabi, the Philippines is a nation of cheaters. No? Cheats. Nation of cheats. Actually, yung sinabi. It's a nation of cheats. No? Mandaraya. So, nakakahiya. At totoo naman. Totoo naman. At anong nangyari sa akin? No? In fact, kung narinig niyo yung senior ko na kwento noon kay Voltaire, yung The World as It Goes, yung kwento doon na God wanted to destroy the world, but before destroying the world, He sent an angel to make a probe. No? And the angel disguised himself as an ordinary mortal and talked with the cross-section of society, the cardinal, the bishop, the general, up to the lowly vendor and street sweeper. After the probe, the recommendation of the angel to God was, don't destroy them. They will just destroy themselves. So, sa tingin ko, ganoon mangyayari sa atin. Pag pinatuloy natin itong cheating, lying, and stealing. May solusyon ba? Pero mahaba ba? Imagine, 300 taong tayo under Agustinianism ng Catholic Church. Nahirap lang. Nalala ko, the first time before I taught, bago ako nagturo, I went to see the late Father George Gorospe. Teacher ko rin yun. Sabi ko, Father, I'm going to teach ethics. Tapos dala ko yung libro niyang Filipino Values Revisited. Kasi yun ang gagamitin ko. Nagpa-autograph ako. Hindi ko makita yung libro nila. Sabi you want to teach ethics? You want them to learn ethics? Flunk them. Talagang, flunk them. Kasi totoo yun, marami kasi tayong diploma factory as long as you pay your tuition, you pass. That's the kind of strictness, hindi yung during exam, bantayan mo. Useless naman yun. Kasi the first place, mali yung testing instrument mo pang grade school. It is very prone to cheating. Emphasize hard work, emphasize strictness. Filipino resent to strictness. Alam mo, minsan naisip ko, paano kung nanalo ang Hapon ng pangalawang pandigmaan, pandaigdig? Very progressive kaya ang Pilipinas ngayon? Very progressive kaya very disciplined kaya mga tao? One of the very disciplined culture I've seen is the Japanese culture. Very polite, very disciplined. Kahit sa aeroplano, paglapag mo, pag nag-announce no cellphone, talagang wala. Dito, paglapag, dami na nagre-ring, dami mo lang naririnig. Talagang sa traffic lang, walang disiplina. Sa Japan, very disciplined. But Filipino before resented the Japanese because they said they're very strict. Yung kapatid ko, yung asawa ko, nag-Chinese school yun. Very strict. They're mga Chinese na pare. And up to this day, dala-dala nila yung disiplina yun. So, siguro magsimula tayo dyan. Kasi ang simbahan, strict, pero split level. Nakitang tao, formalistic na pagka-stricto. Kasi, at hindi naman maniniwala yung mga tao kasi alam din nila yung mga skandalo ng mga pare. Kaya wala rin. So, grabe. Like itong nangyayari ngayon, itong sina Tariela, itong sina Tolentino, itong sina Hindi ko alam kung nagsisinungaling sila or talagang wala lang silang alam. Mahirap husgahan or naniniwala sila sa sarili nilang propaganda. But we see, in fact, nung nauso yung social media, doon lumutang yung salitang fake news. Dami fake news.
Eh, yung problema, Pilipino, hindi rin critical thinkers, kaya naglilipanan din. But ang punto, cheating, lying, stealing, laganap sa lipunan natin, pero may solusyon, disiplina. At sa mga teachers, lalo na sa mga magulang. Of course, mga iswita nga may kasabihan, fortiter et suaviter. Firmly but gently. Walang formula dyan. Parang gusto mo mag-aral ng bike. Maaari ka magbasa ng libro about bicycle riding, umattend ng lecture. But unless sumakay ka sa bisikleta, matumba ka, masugatan ka, hindi ka matutong uh, uh, magbisikleta. Ganon din ang parenting. No? Tinitimpla yan eh. Uh, Parang may hawak ka raw na ibon. Masyadong maluwag, lilipad yung ibon. Masyadong mahigpit, mamamatay yung ibon. May solusyon. No? And we have to start with discipline or else our society will collapse.